Maraming tao ang nagtatrabaho ng pagod araw-araw pero nananatiling kapos sa pera. Mas nakakagulat, hindi kakulangan sa kita ang pangunahing dahilan kung bakit hindi sila umaangat. Isang simpleng ugali na halos hindi pinapansin ang unti-unting sumisira sa kanilang kinabukasan. Habang ang iba ay patuloy na gumagastos, may mga taong tahimik na bumubuo ng kanilang yaman sa likod ng tamang pag-iipon. Kapag nalaman mo ang mga katotohanan ito, maaring magbago ang paraan ng pagtingin mo sa pera habang buhay. Araw-araw, milyon-milyong piso ang dumadaan sa kamay ng mga Pilipino. Ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakapagtabi ng pera para sa kanilang kinabukasan. Marami ang naniniwalang kailangan munang yumaman bago makapag-ipon. Marami rin ang naghihintay ng mas malaking sahod bago magsimulang magtabi ng pera. Nakakalungkot dahil ang ganitong pag-iisip ang dahilan kung bakit maraming taon ang lumilipas nang walang nabubuong seguridad sa buhay. Hindi lihim na tumataas ang presyo ng mga bilihin habang lumilipas ang panahon. Mas mahal ang pagkain, mas mahal ang pamasahe, mas mahal ang mga bayarin sa bahay at pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil dito, lalong nagiging mahalaga ang pag-iipon bilang sandata laban sa mga hindi inaasahang pagsubok sa buhay. Karamihan sa mga tao ay nakatingin lamang sa halaga ng perang pumapasok. Kaunti lamang ang nagbibigay pansin sa perang nananatili pagkatapos ng lahat ng gastusin. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago sa kalagayang pinansyal ng isang tao. Hindi laki ng kita ang unang sukatan ng pag-unlad kundi ang kakayahang magtabi at mag-ingat ng perang pinaghirapan. Kaya naman maraming simpleng empleyado ang nagkakaroon ng matatag na kinabukasan habang ang iba na mas malaki ang kita ay nananatiling baon sa problema sa pera, nakatago sa likod ng matagumpay na negosyo, matatag na pamilya, at panatag na pamumuhay ang isang ugaling madalas baliwalain ng marami. Ugaling hindi nangangailangan ng mataas na pinag-aralan o malaking kapital upang masimulan. Ugaling kayang gawin ng kahit sinong handang magdisiplina sa sarili. Pag-iipon ang pundasyong nagbibigay ng lakas sa bawat planong pinansyal at pangarap na nais maabot. Una, hindi kailangan ng malaking sahod para makapagsimula. Karaniwang iniisip ng marami na mataas na kita ang pangunahing susi upang magkaroon ng naitatabing halaga para sa kinabukasan. Dahil sa paniniwalang iyon, napakaraming manggagawa ang patuloy na nagpapaliban ng mabuting hakbang na maaari naman nilang simulan anumang oras. Habang lumilipas ang mga buwan, nananatili silang naghihintay ng pagkakataong akala nila ay darating lamang kapag nadagdagan ang kanilang kinikita. Bunga nito, nawawala ang mahahalagang panahon na sana ay nagamit upang makabuo ng matatag na pundasyon sa pananalapi. Ganitong pagtingin ang madalas humahadlang sa maraming tao upang makausad sa kanilang mga layunin. Sa tunay na kalagayan, hindi laki ng kinikita ang unang sukatan ng kakayahang magtabi ng salapi. Mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang paraan ng pamamahala sa bawat halagang pumapasok buwan-buwan. Kahit katamtaman lamang ang tinatanggap ng isang empleyado, posible pa ring makabuo ng reserbang pondo sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano. Unti-unting lumalaki ang anumang naitatago kapag patuloy at regular na ginagawa. Maliit man ang panimula, nagkakaroon pa rin iyon ng malaking epekto pagdating ng panahon. Maraming pamilyang Pilipino ang nakaranas na makahon hindi dahil sa biglaang pagdami ng kanilang kinikita. Naging daan ang wastong paghawak ng budget upang magkaroon sila ng mas maayos na direksyon. Bawat natitirang halaga mula sa kanilang buwanang gastusin ay maingat nilang inilalagay sa mas makabuluhang layunin. Dahan-dahan nilang nababawasan ang pangamba tuwing may hindi inaasahang pangyayari. Kalaunan, nakabuo sila ng seguridad na hindi agad natitinag ng anumang pagsubok. Kapansin-pansin na maraming individual na tumatanggap ng malalaking bayad ang nananatiling kapos sa pananalapi. Samantala, mayroon ding karaniwang manggagawa na nakapagpundar ng ari-arian sa pagdaan ng mga taon. Nagkakaroon ng malinaw na pagkakaiba dahil sa kanilang mga desisyong ginagawa araw-araw. Nauubos agad ang pera ng ilan dahil sa labis na paggasta na walang malinaw na hangganan. Kabaligtaran naman nito ang mga taong marunong maglaan para sa kanilang mga pangangailangan at pangmatagalang plano. Nagsisimula ang bawat matatag na kinabukasan sa simpleng pasyang maglaan ng bahagi ng kinikita para sa mas mahalagang dahilan. Walang hinihinging perpektong kalagayan ng gawaing ito,
bago maisakatuparan. Sapat nang magkaroon ng disiplina at malinaw na layunin upang makagawa ng progreso. Habang nagpapatuloy ang ganitong gawain, mas lumalakas ang kakayahang harapin ang mga hamon na may kaugnayan sa pananalapi. Doon unti-unting nabubuo ang matibay na pundasyong magdadala sa isang tao tungo sa mas maginhawang bukas. Ikalawa, ang pag-iipon ay ugali, hindi emosyon. Madalas na naaapektuhan ng damdamin ang paraan ng paggastos ng isang tao sa kanyang kinikita. Kapag masaya, marami ang napapabili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan sa pang-araw-araw. Kapag nalulungkot, karaniwan ding ginagamit ang pamimili bilang pansamantalang paraan upang makaramdam ng ginhawa. Dahil dito, mabilis na nawawala ang perang matagal na pinaghirapan sa trabaho o negosyo. Unti-unting nasisira ang mga planong pinansyal dahil lamang sa mga desisyong ginawa sa bugso ng damdamin. Hindi maaaring umasa lamang sa motibasyon kung nais magkaroon ng matatag na kalagayang pinansyal. Dumarating at nawawala ang sigla depende sa sitwasyon ng bawat tao. May mga panahong pursigido ang isang individual na magtabi ng halaga para sa kanyang mga pangarap. Subalit kapag dumating ang tukso o pansamantalang kasiyahan, bigla ring nawawala ang magandang balak. Dito nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na ugali kaysa sa panandaliang inspirasyon. Kadalasang nakagagawa ng mas maayos na resulta ang mga taong may malinaw na sistema sa kanilang pananalapi. Bago pa man gamitin ang kanilang kinikita, nakalaan na agad ang bahagi para sa kanilang mga layunin. Hindi na nila hinahayaang magpasya ang kanilang nararamdaman sa bawat pagkakataon. Nagkakaroon sila ng malinaw na hangganan sa paggamit ng salapi kahit may kakayahan silang gumastos ng higit pa. Bunga nito, mas nagiging organisado ang kanilang kabuuang kalagayan sa buhay. Kapag paulit-ulit na ginagawa ang wastong paglalaan ng pera, nagiging natural na bahagi na ito ng pang-araw-araw na gawain. Hindi na kinakailangang pilitin ang sarili sa bawat pagkakataon. Nagiging automatiko ang proseso dahil nasanay na ang isip sa tamang direksyon. Nababawasan ang posibilidad ng biglang paggasta na walang sapat na dahilan. Mas nagiging madali ang pagpapanatili ng magandang kalagayang pinansyal sa mahabang panahon. Lumalakas ang pundasyon ng kinabukasan kapag nakabatay sa disiplina ang bawat desisyon tungkol sa pera. Hindi kayang ibigay ng emosyon ang parehong antas ng katatagan na dulot ng mabuting ugali. Maraming matagumpay na tao ang nakarating sa kanilang kinalalagyan dahil sa pare-pareho nilang ginagawa ang tamang hakbang sa loob ng maraming taon. Bihirang mabuo ang seguridad sa pamamagitan ng pansamantalang sigla lamang. Ikatlo, maliit na halaga ay lumalaki kapag binibigyan ng panahon. Karaniwan na binabalewala ng maraming tao ang maliliit na natitirang pera matapos ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Dahil sa tingin nila ay napakaliit ng halaga nito, mas pinipili nilang ubusin na lamang kaysa itabi. Nagiging madali para sa kanila na isipin na walang maidudulot ang ilang barya o kaunting perang natitira bawat linggo. Bunga ng ganitong pananaw, nawawala ang pagkakataong makabuo ng mas malaking pondo sa pagdaan ng mga taon. Hindi nila napapansin na ang maliliit na hakbang ang madalas na pinagmumulan ng malalaking resulta. Sa larangan ng pananalapi, mahalagang maunawaan ang kapangyarihan ng pagiging tuloy-tuloy. Hindi kailangang agad makapaglaan ng napakalaking halaga upang makakita ng magandang pagbabago. Sapat na ang regular na pagtatabi kahit limitado lamang ang kakayahan sa kasalukuyan. Habang nagpapatuloy ang prosesong ito, dumarami ang naipon nang hindi gaanong napapansin. Unti-unting nabubuo ang isang matatag na reserbang maaaring magamit sa mahahalagang pagkakataon. Napakaraming Pilipino ang nagsimula sa simpleng paraan bago nakapagpundar ng mahahalagang bagay sa buhay. Nanggaling sa maliliit na kontribusyon, ang perang ginamit para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Mula rin sa paunti-unting pagtatago ng salapi, ang naging puhunan ng ilan para sa kanilang kabuhayan. Hindi nangyari ang mga tagumpay na iyon sa loob lamang ng ilang araw o buwan. Mahabang panahon ng pagtitiyaga ang naging dahilan kung bakit nila naabot ang kanilang mga layunin. Kapag maaga nagsimulang maglaan ng pera ang isang tao, mas malaki ang pagkakataong magkaroon siya ng matibay na seguridad sa hinaharap. Bawat lumilipas na taon ay nagdaragdag ng halaga sa kanyang pinaghirapang ipunin. Nabibigyan ng sapat na panahon ang kanyang pondo
upang patuloy na madagdagan. Mas nagiging handa siya sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang pinansyal na suporta. Nagkakaroon din siya ng higit na kalayaan sa pagdedesisyon tungkol sa kanyang buhay. Makapangyarihan ng oras kapag sinamahan ng tiyaga at wastong direksyon. Hindi kailanman dapat maliitin ang anumang halagang naitatabi ng regular. Maraming pangarap ang nagsimula sa simpleng desisyong huwag gastusin ang lahat ng kinita. Dahan-dahang nabubuo ang matatag na kinabukasan sa pamamagitan ng maliliit ngunit tuloy-tuloy na hakbang. Doon nagiging malinaw na ang tunay na lakas ng pag-iipon ay hindi nakasalalay sa laki ng panimula, kundi sa haba ng panahong inilaan dito. Ika-4. Ang hindi inaasahang pangyayari ang tunay na sumusubok sa iyong paghahanda. Walang sinuman ang kayang hulaan ang lahat ng maaring mangyari sa kanyang buhay. Maaaring maayos ang takbo ng kabuhayan ngayon, ngunit biglang magbago ang sitwasyon kinabukasan. Isang emergency sa pamilya, pagkawala ng pinagkukunan ng kita, o bigla ang gastusin ang maaaring dumating anumang oras. Kapag walang nakahandang pondo, nagiging mas mabigat ang bawat problemang kailangang harapin. Nadadagdagan pa ang stress dahil kasabay ng suliranin ang paghahanap ng pera para makaraos. Sa maraming pagkakataon, hindi kakulangan ng talento o sipag ang nagiging dahilan ng pagkalugmok ng isang tao. Nangyayari ito dahil wala siyang sapat na panangga laban sa mga hindi planadong pangyayari. Kapag walang reserbang mapagkukunan, napipilitan ang ilan na mangutang kahit mataas ang interes. Doon nagsisimula ang mas malalim na problema na maaaring tumagal ng maraming taon. Unti-unting nababawasan ang kakayahang makabangon dahil sa patuloy na pagdami ng obligasyon. Napakahalaga ng nakalaang pondo para sa mga panahong nangangailangan ng agarang aksyon. Nagbibigay ito ng kapanatagan dahil alam mong may masasandalan kapag dumating ang mahirap na sitwasyon. Hindi kinakailangang galawin ang perang inilaan para sa ibang mahahalagang layunin. Nababawasan din ang posibilidad na mapilitan kang ibenta ang mga ari-arian sa mababang halaga. Mas nagiging maayos ang pagharap sa krisis dahil hindi puro takot ang nangingibabaw sa pagdedesisyon. Maraming pamilya ang nakaranas ng matinding pagsubok, ngunit nagawa pa ring makatawid dahil sa kanilang paghahanda. Nakatulong ang kanilang naitabi upang maipagpatuloy ang mahahalagang pangangailangan habang inaayos ang problema. Hindi sila agad nabaon sa pagkakautang dahil mayroon silang pansamantalang masasandalan. Naging mas madali para sa kanila ang pagbuo muli ng kanilang katatagan. Napatunayan nila na malaking tulong ang maagang paghahanda bago pa man dumating ang anumang hamon. Nagkakaroon ng mas malaking kumpiyansa ang isang tao kapag alam niyang hindi siya lubos na walang laban sa oras ng kagipitan. Hindi man mapigilan ang lahat ng problema, maaring mabawasan ang epekto nito sa pamamagitan ng wastong paghahanda. Bawat halagang naitatabi ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga sitwasyong hindi kontrolado ng sinuman. Habang lumalaki ang nakahandang pondo, mas lumalawak din ang kakayahang harapin ang iba't ibang pagsubok. Ika-5, ang pag-iipon ay nagbibigay ng kalayaan sa pagdedesisyon. Kapag walang naitatabing pondo, madalas na napipilitan ng isang tao na tanggapin ang anumang sitwasyong dumating sa kanyang harapan. Nawawalan siya ng sapat na pagpipilian dahil nakatali ang kanyang mga desisyon sa agarang pangangailangan. Kahit hindi ka nais-nais ang isang pagkakataon, napipilitan siyang sumunod dahil wala siyang ibang mapagkukunan. Nagiging limitado ang kanyang kakayahang pumili ng mas magandang direksyon para sa kanyang kinabukasan. Unti-unting nawawala ang kontrol sa mahahalagang aspeto ng kanyang buhay. Sa kabilang banda, nagkakaroon ng mas malawak na pagkakataon ng taong may nakalaang pondo. Hindi siya agad natatakot kapag may pagbabagong nangyayari sa kanyang paligid. Nakakagawa siya ng mas mahinahong pagpapasya dahil hindi siya lubos na nakadepende sa susunod na sahod o kita. Nagiging mas malinaw ang kanyang pagtingin sa mga oportunidad na maaaring magbigay ng pag-unlad. Bunga nito, mas napapangalagaan niya ang kanyang pangmatagalang kapakanan. Napakahalaga ng kakayahang tumanggi sa mga bagay na hindi makabubuti sa iyong kinabukasan. Kapag may sapat na naitabi, hindi madaling maipit sa mga alok na maaaring magdulot ng mas malaking suliranin. Nagiging mas maingat ang isang individual sa pagpili ng mga hakbang na kanyang tatahakin. Hindi niya kailangang magmadali sa bawat pasya dahil mayroon siyang sapat na panahon
upang pag-aralan ang mga posibilidad. Dahil dito, mas mataas ang tsansang makagawa siya ng matalinong pagpili. Marami ang nangangarap na makapagnegosyo, makapag-aral ng bagong kasanayan, o makapagpundar ng mahalagang ari-arian. Nagiging mas posible ang mga adhikaing ito kapag may nakalaang salaping, maaaring gamitin sa tamang pagkakataon. Hindi na kinakailangang umasa palagi sa pautang upang maisakatuparan ang mga plano. Nagkakaroon ng kakayahang samantalahin ang mga pagkakataong maaaring magdala ng pag-unlad. Mas napapalapit ang tao sa kanyang mga layunin dahil may sapat siyang paghahanda. Malaking bagay ang pagkakaroon ng kalayaang pumili ng landas na nais mong tahakin. Hindi nasusukat ang halaga ng pag-iipon sa laki ng perang nakatabi lamang. Kasama rito ang kakayahang gumawa ng mga pasyang hindi idinidikta ng kakulangan. Habang lumalakas ang pundong na itatabi, mas lumalawak din ang mga oportunidad na maaring abutin. Ika-6, ang pag-iipon ay proteksyon laban sa pagkalubog sa utang. Maraming tao ang napapasok sa pagkakautang, hindi dahil sa luho kundi dahil sa kakulangan ng nakahandang pondo. Kapag dumating ang biglaang pangangailangan, napipilitan silang humanap ng agarang mapagkukunan ng pera. Kadalasan ang pinakamadaling opsyon ay ang pangungutang mula sa iba't ibang pinagkukunan. Bagamat nakatutulong ito sa maikling panahon, maaari naman itong magdulot ng mas mabigat na pasanin kalaunan. Unti-unting nababawasan ang kakayahang umunlad dahil sa patuloy na obligasyong kailangang bayaran. Sa bawat utang na may kasamang interes, mas maraming salapi ang lumalabas kaysa sa orihinal na halagang hiniram. Nagiging dahilan ito upang mabawasan ang pondong dapat sana ay napupunta sa mas mahahalagang layunin. Habang tumatagal, lalong lumalaki ang responsibilidad na kailangang tugunan buwan-buwan. Nagiging mas mahirap ang pagbuo ng matatag na kalagayang pinansyal kapag malaking bahagi ng kinikita ay napupunta sa pagbabayad. Dahil dito, maraming tao ang nahihirapang makausad kahit masipag silang naghahanap buhay. Napakahalaga ng pagkakaroon ng sariling mapagkukunan para sa mga hindi planadong gastusin. Kapag may naitabi, hindi agad kinakailangang lumapit sa iba upang makahingi ng tulong pinansyal. Nagbibigay ito ng kakayahang tugunan ang mga pangangailangan ng hindi nadaragdagan ang mga obligasyon. Mas nagiging maayos ang daloy ng pananalapi dahil hindi nadadagdagan ang buwanang pasanin. Bunga nito, mas madaling mapanatili ang katatagan ng kabuhayan. Kapansin-pansin na ang mga taong may maayos na reserbang salapi ay mas nakakakilos nang may kumpiyansa sa panahon ng kagipitan. Hindi sila agad nababahala kapag may bigla ang bayarin na kailangang asikasuhin. Nagagamit nila ang kanilang inihandang pondo upang harapin ang sitwasyon nang hindi naaapektuhan ng iba pang plano. Nababawasan ang posibilidad na maipit sa paulit-ulit na siklo ng pangungutang. Mas nagiging organisado ang kanilang paghawak sa mga responsibilidad na pinansyal. Nagsisilbing pananggalang ang pag-iipon laban sa mga problemang maaaring tumagal ng maraming taon. Hindi man nito maalis ang lahat ng hamon. Malaki ang naitutulong nito upang maiwasan ang mas mabibigat na pasanin. Bawat halagang naitatabi ay nagdaragdag ng lakas sa iyong kakayahang tumayo sa sariling paa. Habang lumalaki ang iyong nakalaang pondo, mas lumiliit ang posibilidad na umasa sa utang sa panahon ng pangangailangan. Doon makikita na ang pag-iipon ay isa sa pinakamabisang depensa laban sa mga suliraning pinansyal na maaaring humadlang sa pag-unlad. Ika-7, hindi lahat ng kumikita ng malaki ay nagiging mayaman. Karaniwang inaakala ng marami na automatikong umaangat ang buhay ng sinumang tumatanggap ng malaking kita. Dahil dito, maraming tao ang nakatuon lamang sa pagpapataas ng kanilang kinikita habang napapabayaan ang wastong paghawak ng salapi. Nagiging sentro ng kanilang atensyon ang pagpasok ng pera ngunit hindi ang pagpapanatili nito. Bunga ng ganitong pananaw, mabilis ding nawawala ang mga halagang pinaghirapan nilang makuha. Nauuwi ang ilan sa sitwasyong mataas nga ang kinikita ngunit nananatiling walang matibay na pundasyon. Habang nadaragdagan ang kita ng isang individual, madalas ding sumasabay ang pagtaas ng kanyang gastusin. Lumalaki ang mga binibili. Dumarami ang luho. Nagiging mas magastos ang uri ng pamumuhay. Kalaunan, halos walang natitira kahit mas malaki na ang pumapasok na pera kumpara noon. Tinatawag ng ilan ang ganitong sitwasyon bilang tahimik
na bitag ng pag-unlad. Mukhang mas maganda ang kalagayan sa panlabas na anyo, ngunit kakaunti lamang ang tunay na naitatabi. Nagkakaroon ng impresyon ng kasaganaan kahit kulang naman ang paghahanda para sa hinaharap. Kapag dumating ang matinding pagsubok, mabilis ding nararamdaman ang kakulangan ng reserbang mapagkukunan. Nabubunyag na hindi sapat ang mataas na kita kung walang maayos na pamamahala. Samantala, mayroon ding mga taong hindi kalakihan ang tinatanggap buwan-buwan, ngunit nakapagpundar ng mahahalagang bagay. Nagawa nila ito sa pamamagitan ng maingat na paglalaan ng kanilang mga pinagpaguran. Bawat desisyon ay nakabatay sa pangmatagalang kapakinabangan kaysa sa panandaliang kasiyahan. Mas pinahahalagahan nila ang katatagan kaysa sa pagpapakitang may kakayahang gumastos. Dahil dito, nakabubuo sila ng mas matibay na kalagayang pinansyal sa paglipas ng panahon. Hindi nasusukat ang tunay na yaman sa laki ng pumapasok na pera lamang. Mas mahalagang tingnan kung gaano karami ang nananatili at lumalago sa pagdaan ng mga taon. Maraming pangarap ang naaabot dahil sa matalinong paghawak ng salapi kaysa sa simpleng pagtaas ng kita. Habang lumalalim ang pag-unawa sa prinsipyong ito, mas nagiging malinaw ang daan patungo sa mas matatag na kinabukasan. Doon mapapatunayan na ang pagiging mayaman ay hindi nakasalalay sa laki ng kinikita, kundi sa husay ng pamamahala sa bawat halagang dumarating. 8. Ang pag-iipon ay unang hakbang tungo sa pagbuo ng yaman. Karamihan sa mga taong may matatag na kalagayang pinansyal ay nagsimula sa simpleng paglalaan ng bahagi ng kanilang kinikita. Hindi agad nabubuo ang malaking puhunan sa loob lamang ng maikling panahon. Nagsisimula ang lahat sa maliit, ngunit tuloy-tuloy na pagsisikap na mapanatili ang perang pinaghirapan. Bawat halagang nailalagay sa tamang lugar ay nagiging bahagi ng mas malaking layunin sa hinaharap. Dahan-dahang nabubuo ang matibay na pundasyong kinakailangan upang makamit ang mas mataas na antas ng tagumpay. Hindi sapat na puro paggasta lamang ang direksyon ng bawat perang pumapasok. Kinakailangang magkaroon ng nakahandang mapagkukunan bago maisakatuparan ang mas malalaking plano. Mula sa naipong halaga, nagmumula ang kakayahang magtayo ng kabuhayan o samantalahin ang mahahalagang oportunidad. Nagkakaroon ng kakayahang palaguin ang salapi dahil may pundong maaring gamitin sa tamang panahon. Unti-unting nagbubukas ang mas maraming posibilidad para sa taong may maayos na paghahanda. Sa mundo ng negosyo at pananalapi, napakahalaga ng pagkakaroon ng kapital. Bihirang magkaroon ng matagumpay na proyekto kung walang sapat na pondong mapagkukunan. Nagiging daan ang naitabing halaga upang makapagsimula sa mga pagkakataong maaaring magdala ng karagdagang kita. Mas nagiging madali ring harapin ang mga hamon dahil may suportang pinansyal na nakahanda. Dahil dito, mas lumalakas ang kakayahang magtayo ng mas magandang kinabukasan. Napakaraming matagumpay na tao ang hindi nagsimula sa malaking kayamanan. Nanggaling sila sa mga simpleng hakbang na paulit-ulit nilang isinagawa sa loob ng mahabang panahon. Pinili nilang unahin ang pagbuo ng pundasyon bago ang agarang kasiyahan. Bawat matalinong pasya ay naging bahagi ng kanilang paglalakbay patungo sa mas mataas na antas ng kasaganaan. Kalaunan, nakita nila ang bunga ng kanilang tiyaga at wastong paghawak ng salapi. Nagsisilbing tulay ang pag-iipon mula sa kasalukuyang kalagayan patungo sa mas maunlad na bukas. Hindi man agad makita ang resulta, patuloy naman itong lumilikha ng matatag na basehan para sa pag-asenso. Bawat araw na may naitatabing halaga ay hakbang papalapit sa mas malaking mithiin. Habang tumatagal, mas lumalakas ang kakayahang bumuo ng mga oportunidad na dati ay tila imposible maabot. Doon nagiging malinaw na ang pag-iipon ay hindi lamang tungkol sa pagtatago ng pera, kundi tungkol sa paglikha ng yaman at mas magandang kinabukasan. Paano kung ang pinakamalaking dahilan kung bakit maraming tao ang nananatiling kapos ay hindi kakulangan ng kita, kundi kakulangan ng tamang paghawak sa pera? 8 mahahalagang katotohanan ang nagbigay liwanag sa isang ugaling kayang baguhin ang direksyon ng buhay ng sinuman. Hindi kinakailangang maging mayaman upang magsimula. Hindi rin kailangang maghintay ng perpektong pagkakataon bago gumawa ng unang hakbang. Bawat halagang maingat na naitatabi ay may kakayahang maging pundasyon ng mas matatag na kinabukasan.
Habang maraming tao ang abala sa paghahanap ng paraan upang kumita ng mas malaki, kakaunti lamang ang tunay na nakauunawa sa kahalagahan ng pagpapanatili ng perang kanilang pinaghihirapan. Doon nagsisimula ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga taong laging naghahabol ng pera at ng mga taong unti-unting bumubuo ng tunay na seguridad. Hindi nasusukat ang tagumpay sa dami ng perang dumadaan sa iyong kamay. Mas mahalagang tingnan kung gaano karami ang nananatili at kung paano nito binabago ang iyong kinabukasan sa pagdaan ng panahon. Bawat matalinong pasya ngayon ay maaring maging dahilan ng mas maginhawang buhay pagdating ng mga susunod na taon. Bawat sakripisyong ginagawa sa kasalukuyan ay maaring maging kapalit ng mas malaking kapayapaan at kalayaan sa mga panahong darating. Maraming pangarap ang nananatiling pangarap lamang dahil walang sapat na paghahanda. Marami ring simpleng pangarap ang naging realidad dahil nagsimula sa maliit, ngunit tuloy-tuloy na paglalaan ng pera. Nasa araw-araw na disiplina ang kapangyarihang baguhin ang kalagayang pinansyal ng isang tao. Nasa mga maliliit na desisyong madalas binabaliwala ang susi sa pangmatagalang pag-unlad habang lumilipas ang bawat araw. Patuloy na nagbibigay ng pagkakataon ng buhay upang pumili sa pagitan ng pansamantalang kasiyahan at pangmatagalang katatagan. Ang tanong na ngayon ay hindi kung magkano ang iyong kinikita. Ang mas mahalagang tanong ay kung gaano kahusay mong pinapangalagaan ang perang pumapasok sa iyong buhay. Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula hindi sa laki ng kita, kundi sa karunungang gamitin, ingatan at palaguin ang bawat halagang iyong pinaghirapan.